May nag-comment sa akin, Sir, bakit yung bahay nyo parang luma na? Hindi po ba kasi yung nakikita ko dun sa ibang mga nagka-Canada, ang gaganda ng mga bahay, yung mga narerentahan nila. Gusto ko pong sagutin sa inyo yan. Sa totoo lang, para sa akin, hindi ko kailangan yung mga nakikita nyo yung ina-upload ng iba na ang gaganda ng bahay na nirerentahan nila, ang gaganda ng mga bahay na inuupahan nila, yung mga pagdating dito ang gaganda. Kasi po sa totoo lang, kalimitan po dun sa mga yun ang mamahal ng renta. Ang mga renta po nila doon kalimitan, especially dito sa Vancouver, ang isang solo lang na room po naglalaro na kagad sa mura na kung makakuha ka ng 700, 800, 900. Yung iba pumapalo pa ng 1,200 to 1,500 ang solo room pa lang po yon. Unlike po nitong aming bahay na to na tinitirhan, ito po ay ilang workers po nakatira dito, kanya-kanya po kami ng room. Yan. Kahit luma na siya, ang mura po ng renta namin dyan, 120. Bakit? Kasi itong bahay na to, ayun ang bahay ng anak ni boss. Then ito na yung farm. May mga ilang bahay dito sa mga palipaligid dito na pag-aari pa din ni boss na tinitira ng mga empleyado niya. Ang totoo po niyan, yan pang nakita nyo parang tambakan na yan. Yan po ay may bahay pa din ng worker. Sabi ko nga kung bibigyan ako ni boss ng bahay na ganyan, kahit ganyan ang itsura ng labas, pero ang loob po niyan ay fully furnished. Kaya nga sabi ko okay lang sa akin yung ganyan, basta mura. Hindi po kailangan dito yung pagandahan ng bahay. Kasi malaking portion ng sahod mo ay sa bahay na lang mapupunta. At yun ang idinadaing dito ng karamihan. Well, bago ang lahat, good morning sa inyo guys. Gusto ko lang sagutin yung mga comment na natatanggap ko and even yung mga messages. Kasi ito yung isa sa matagal ng topic na gusto kong ma-discuss dito sa vlog natin. Marami po kasi nagtatanong sa akin na ano daw ba yung mas maganda para sa akin, kung Poland or Canada. Ito po ay no-open sa mga kaibigan, kababayan natin na nasa Poland. Kasi sa totoo lang, napakarami kong kaibigan dyan sa Poland na mga dati nating katrabaho sa Taiwan na kasalukuyan ngayong nasa Poland. So hindi po ito para ipahiya sila or siraan sila, kasi sa totoo lang naniniwala ako na tayo naman ay may kanya-kanyang kapalaran at kanya-kanyang destinasyon talaga. Hindi lahat ay pinalad papunta ng Canada, yung iba naman ay ang pangarap ay Poland pero sa Canada natuloy. Iba-iba po ang kapalaran ng bawat isa. At ako po'y naniniwala na tayo pare-parehas lang na OFW na sumubok mang ibang bansa para mabago ang ating kapalaran. Well anyway, gusto ko lang sagutin guys itong nagtatanong na to. Sir Ferds, good morning po. Subscriber nyo po ako from Taiwan. Hingi lang sana ako ng advice. Nabanggit nyo po dati sa isang vlog nyo na sa Poland talaga kayo dapat natuloy ng application nyo. Pero hindi nyo itinuloy kaya sa Canada kayo napunta. Canada po kasi talaga ang gusto kong mapuntahan, pero puro Poland ang offer sa akin dito sa Taiwan. Hingi po sana ako ng advice. May 6 years remaining pa po ako dito sa Taiwan. Sana po mapansin nyo ang aking message. Salamat po. So marami ako ditong isinave na mga comments ng ilan nating subscriber na nasa Poland. At even yung ibang messages nila na nag-i-inquire from Poland na gusto pa ring mag-Canada. Yung karamihan doon na nakausap ko is dating mga workers from Taiwan na sumubok na daw dating mag-Canada, hindi pinalad, kaya sa Poland sila natuloy. So may isi-share lang sana ako guys sa inyong story na sana may mapulot kayong aral. Hindi, sabi ko nga sa inyo, may kanya-kanya tayong kapalaran. Hindi porket nasa Canada is mas lamang sa mga nasa Poland. Nakala ko dati yung expectation ko pag nasa Canada ka na, igaganda na ang buhay mo, mas higit sila dun sa ibang tao na wala sa Canada. Na yung iba nga, sabi nga nila, nasa Saudi lang ako, nasa Middle East lang ako, nasa ganito lang ako, buti pa sila nasa Canada. Hindi po lahat ng nasa Canada ay pinalad at yung iba ay sinwerte. May mga nagme-message din po sa akin na akala nila pagdating nila dito na yung buhay nila, pero ang ending isang kontrata lang, umuwi na, yung iba hindi pa natapos. Meron naman po dito ang tatagal na, wala pang ipon, baong pa sa utang at wala ding dadatnan pag umuwi ng Pilipinas, kaya natatakot silang umuwi. So iba-iba po ang kapalaran. So gusto ko lang i-share sa inyo guys kung bakit hindi ako natuloy ng Poland. So ito, dati nung nasa Taiwan ako, may mga kaibigan ako na patapos na yung 12 years. Kasi nga po sa Taiwan, pwede kang magtrabaho up to 12 years. Dati, nag-start yan 9 years, naging 10, naging 11. Ngayon, up to 12 years, pwede kang magtrabaho. And then after that, so uuwi ka na ng Pilipinas. Hindi ka na pwedeng bumalik ng Taiwan. Pwede kang bumalik ng Taiwan para na lang mag-tourist at hindi na magtrabaho. So yung mga kasamahan ko po dati, mga kaibigan namin sa iba't ibang company, bago matapos yung 12 years nila, sumusubok na silang mag-cross country sa iba't ibang bansa like Canada, Poland,
And during that time, ang applyan ng pa-Canada ay medyo humina. Hindi kagaya dati na talagang way back 2009-2010. Talagang monthly, linggo-linggo may naalis dun sa mga ka-roommate ko at saka dun sa mga kalapit na kwarto ko nung unang company ko. Lahat pa-Canada. So way back 2015, 16, 17, 18, 19, madalas ang ino-offer na ng mga iba't ibang agency sa Taiwan papunta dito sa Canada ay hindi na Canada kundi pa Poland na. So marami ang nagtuloy ng Poland, yung mga kakilala ko, kaibigan ko, sobrang dami kong kaibigan at kakilalang mga katrabaho na napunta ay sa Poland. So dun pa lang na-inspired ako kasi hindi lang naman Canada yung pinapangarap ko dati, sabi ko Europe yun, Poland. So may chance akong matuloy sa Italy, sa Spain, sa France, yung mga ganun po ba. So ibang dating pag Europe kasi may mga dating pinagtatrabahuhan ako na nasan po nakatira yung may-ari nitong bahay na ginagawa ko. Nasa Europe yan. Kaya parang na-inspired ako na sana someday magkaroon ako ng ganitong bahay. Kaya nung time na yon, may mga kaibigan ako na sumubok ng Poland kasi hindi nga sila matuloy-tuloy sa Canada kasi ang puro offer is Poland. So minonitor ko siya, guys. Doon na lang muna sa mga katrabaho ko sa same company ko na kinontak ko na nakarating ng Poland. So pagdating nila ng Poland, merong mga 1, 2, 3, 4 months pa lang, lumipat na sila ng Italy, merong lumipat ng Paris, kung saan sana po na part ng Europe. And then ang tanong ko sa kanila, so paano yung papeles mo niyan? Kung ang kontrata mo, kung ang working permit mo is Poland, so paano na yung papel mo niyan kung nasa Italy ka na ngayon? Kasi nakikita ko yung mga pictures nila, iba't ibang part ng Europe yung pinupuntahan nila, picture dito, picture doon. Ang naipon nila is puro picture. Parang hindi ko na nakita atang nagtrabaho sila, halos puro picture na lang. And then, message ko sila, talagang kasi ako po matanong. Talagang mausisa ako bago ko pasukin ng isang bagay, talagang nagtatanong muna ako. So sabi ko, okay, tapatusin ko tong Poland kasi during that time may offer din sa akin na Poland kasi nga may apply ako ng pa-Canada na hindi matuloy-tuloy din kasi nga laging ino-offer sa akin is Poland. So may isang agency, yung Artelec. Yung Artelec, sabi nila sa akin, kung may down payment ka na, nalimutan ko na, correct me if I'm wrong, parang pumalo ata ng 200,000 NT or 180, ganon. And then makakaalis ka na. Kasi may mga kasama ako din sa Taiwan, mga kapitbahay ko din from Pilipinas na nasa Taiwan, na nakaalis din sila sa Poland. Kinonta ko din yung mga yan. Iniisa-isa ko, kumukuha ko ng information about sa Poland. So ito yung mga share po ng mga kaibigan natin na nasa Poland. Sa kanila po to galing. Yung talagang knowledge about Poland, ay sa kanila po nang galing. Hindi pa po tayo nakakatungtong doon. So ang mga shinare nila sa akin, so ang mga ginagawa nga doon ng mga dumarating ng Poland is tumatalo na kagad ng Italy, tumatalo ng France, tumatalo ng iba't ibang part ng Europe para daw doon lumipat sa mas magandang kagaya ng Italy. Italy yan Kasi pag sinabing Italy, talagang yung tenga ko talagang ang ganda ng pandinig Kaya lang, tinatanong ko paano ang dokumento ninyo, paano ang papeles ninyo. So, yun nga ang hindi ko ikinatuwa nung nalaman ko na sinabi nila sa akin na TNT sila. So, sabi ko, paano yan? Magagawan ba kayo ng papeles dyan? Paano yung working permit ninyo? So, hindi ba mahigpit? So, isinare nila sa akin, hindi naman mahigpit dito. Yun nga lang talaga, hanap ka ng puro part-time dito. Hanap ka, agawan, tapos mga kasama daw nilang Pilipino sa isang bahay, nag-aagawan na daw sila. Yung mga isang batch nang dumating doon na Poland, lahat naglipatan ng Italy. So lahat, sabi ko, lahat kayo TNT na. Oo, lahat kami kuya, TNT na. So minsan nag-away-away na nga kasi nag-aagawan daw sila ng part-time. Sabi ko, magkano yung sinasahod? Unang tinanong ko, magkano yung sinasahod? 90% ng nakausap ko na kaibigan ko na mga nakarating ng Poland, lahat sila sinasabi nila mas malaki pa yung sinasahod sa Taiwan kumpara sa Poland. So sabi ko naman, ito pa yung tanong ko, so mas malaki pa sa Taiwan kumpara sa Poland, so bakit kaya kayo lumipat ng Italy kasi mas malaki? Ang sagot nila sa akin, hindi din kuya kasi wala nga kaming papel. So anong nangyayari, part-time kami nag-aagawan hanggang sa nag-aaway na nga yung mga magkakabatch kasi nga yung part-time gusto nila sa kanila, tapos maagawan yung isa, nag-aaway-away na sila. So sabi ko, parang hindi ko matake yung ganong situation. Hanggang sa may mga kaibigan talaga kami dito sa isang kumpanya ng mga nakaalis, yun ang araw-araw kong tinatawagan. Pag alis nila, ganito pa yung nangyari sa kanila. O sige, sasabihin ko na sa inyo yung company. Sa Ase Chungli, may mga kaibigan kaming nakaalis. So nung pag-alis nila, tinatawagan ko sila. Ang higpit pa noon that time, o share ko na rin sa inyo yung nangyari kasi that was matagal-tagal na rin. I think 5 years ago na. So nung nakaalis sila doon, dahil mahigpit nga ang Golden Brother, ang Ase Chungli,
inihatid sila ng broker nila sa airport. That time ang visa isa Malaysia pa. So nung paghatid sa kanila sa Taoyuan Airport, kailangan makapag-check-in sila kasi kailangan dumiretso sila ng Pilipinas. Pero ang totoo, dalawa yung kanilang ticket na hawak, yung isa pa Malaysia and then Malaysia to Poland. So inatid sila sa airport. Paghatid sa kanila sa airport, ang nangyari, pagka-check-in nila, umalis na yung broker, kinuha uli nila yung maleta nila dun sa check-in. And then lahat sila kabado kasi nung winidraw nila yung kanilang maleta, kasi nga instead na pa Pilipinas, may ticket sila pa Malaysia, sa Malaysia sila tutuloy. So kabadong-kabado sila. So to make the story short, natuloy sila sa Malaysia, doon sila nag-visa hanggang sa nakarating sila ng Poland. So minonitor ko sila doon, tinatawagan ko yung isang kaibigan natin. Sabi ko sa kanya, kumusta kayo dyan? Yun din yung kanyang sinabi sa aking sitwasyon nila, mas malaki pa yung sahod dyan sa Taiwan. Kaya kung nadyan kayo sa Taiwan, mag-ipon na lang kayo kaysa kayo pupunta dito sa Poland, na ang mangyayari mauubos din yung panahon nyo kasi yung chance na makuha yung family, kasi hindi naman natin masasabi hanggang kailan tayo nagtatrabaho dito sa abroad. So kasi yung chance daw na makuha yung family hindi kagaya nung mag-apply ka sa Canada na talagang malaki yung chance na makuha yung family, unlike daw sa Poland. So nagulat ako nung minomonitor ko siya, kasi bago ko ituloy yung application ko pa Poland, humihingi muna ako sa kanila ng mga advice. Hanggang sa nalaman ko, mga ilang months, I think 2, 3, 4 months pa lang, nag-alisan na din sila sa Poland, nagtakbuhan na rin tumalo na rin sa Italy. So nung nasa Italy na sila, ayan na, tinatawagan ko na sila. So kumusta naman kayo dyan? Yung iba kasi, yung ibang mga kakilala ko, pinangutang pa yung pang-placement nila sa Taiwan papuntang Poland. So nung kinukumusta ko na sila, sabi ko, kumusta naman lagay nyo dyan? So yun nga din, TNT na din sila, sabi ko. So yun pala yung mga nangyayari dito sa mga kaibigan ko na from Taiwan, nag-Poland. Akala ko nung una, pag nasa Italy na maganda na yung sitwasyon, yung pala mga TNT na. So kung TNT ka, para sa akin, hindi maayos yung papel mo. So ang tanong, gaano kalaki yung chance na maging maayos yung working permit mo kung nag-TNT ka na sa Italy? And then ang isinasagot sa akin ng karamihan doon, kailangan mo pa daw makahanap ng employer na talaga mag-i-sponsor, pero hindi daw magiging ganun kadali. Kasi yung ibang kakilala ko naman, meron na ring mga kamag-anak doon na from Poland, may kamag-anak sa Italy, may kamag-anak sa France. Sabi ko, kumusta yung papeles mo? Hindi pa rin daw naayos, ilang buwan na, mag-iisang taon na nung tumalon siya doon. Until now siya ay TNT pa rin kahit na may kamag-anak siya doon. So unti-unti, yung pangarap kong Poland, sabi ko, dahil din na rin sa mga advice nila, siyempre sila na doon tayo hingi ng advice. So unti-unti yung pangarap kong Poland, parang ayoko nang ituloy. Sabi ko, mag-ipon na lang ako dito sa Taiwan at mag-business na lang ako sa Pilipinas. Kaysa naman sa Poland, natatanda ako na hindi ko nakasama yung anak ko. Ang mangyayari, mauubos na yung panahon ko. And then na-share din niya sa akin na dumating sa point na medyo nagkakasamaan na sila ng loob ng mga kabatch niya na lumipat from Poland to France. Kasi nga regarding sa part-time, medyo nagkakaagawan na rin ng mga pagpapartayman. And ang pinakamasakit nung nagkasakit siya, kinakailangan niyang umuwi ng Pilipinas kasi hindi na siya makapagpagamot. Kasi nga ganun daw po pala, kapag nasa Italy ka at wala kang papeles na maayos, hindi ka makakapunta basta-basta sa hospital kasi nga wala kang health card. Kami, nasanay kami sa Taiwan, pag may health card ka, parang sa totoo lang, yung iba nag-i-enjoy pa ng pumupunta ng hospital kasi ang mura ng binabayaran. So parang naisip ko noon, oo nga no, kung gagawin ko pala, kasi yun din sana yung plano ko. From Poland, tatalon din ako ng Italy, doon ako maghahanap ng employer. Baka swertehin naman. Kaya lang, doon ko na-realize, umiidad na tayo. Sa katulad nung nangyari sa kanya, na nagkasakit siya, hindi siya makapagpa-check up, may kailangang operahan sa kanya. So hindi siya makapunta sa hospital kasi malaki yung babayaran. Hindi ko alam, wala tayong idea masyado. Sabi nga niya hindi daw siya i-accept ng hospital, or baka i-accept man ng hospital, malaki yung babayaran. So kinakailangan na niyang umuwi. So doon ako napaisip na sabi ko, nung paalis na siya, itrinit pa niya yung family niya sa Taiwan bago siya pumunta ng Poland, kasi parang magkasama-sama man lang sila, so ang laki ng gastos niya. And then tinanong ko magkano yung pocket money niya from Taiwan to Poland, malaki din yung halaga. So to make the story short, parang nasayang lahat yung kinita niya sa Taiwan. So hindi na din siya pwedeng bumalik ng Taiwan kasi nga finish contract na siya, tapos na yung 12 years. And yung ibang mga katrabaho ko, binalikan ko ulit kung ano yung sitwasyon nila. Minonitor ko yung mga out of 10, 2 na lang yung naiwan na nasa Poland.
At yung iba naman nakatawid na sa ibang Europe, na halimbawa sa Italy, sa France, na monitor ko na doon pa rin naman sila. Pero doon sa out of 10, yung 8 nasa Pilipinas na. Yung isa na kilala ko nasa call center na, yung isa na halos lahat nasa Pilipinas na. Sabi ko, ano kaya ang sitwasyon ko kung tumuloy ako ng Poland? So sabi ko wag na, hindi na lang ako tutuloy, and then sa Pilipinas na lang, mag-ipon na lang ako. Kasi that time mayroon pa akong 3 years remaining na kontrata sa Taiwan, pwede pa ako magtrabaho. So malaki-laki pa yung maiipon ko. Kaya lang during that time, sumusubok pa rin ako ng Canada hanggang sa dito ako pinalad. Sa kabila nung ginagawa nilang pagtulak sa akin, pag-push sa akin na Poland, kahit na anong pilit ko ng Canada, hindi ako nawalan ng pag-asa. Canada pa rin yung ipinush ko. Hanggang sa dito na ako sa Canada, ito nga po, marami tayong subscriber na nasa Poland na nagme-message sa akin. Ito, basahin ko sa inyo guys yung ilang mga message nila sa akin. Sabi nga nito, "Hello po boss, may alam po ba kayo na agency na makakatulong po sa akin mag-cross country dyan po sa Canada? Nasa Poland po ako ngayon, salamat, sana po mapansin. Good morning sir. Pwede po ba umapply dyan sa dairy farm? Nandito po ako sa Poland. Sana po mapansin nyo. Gusto kong magtrabaho dyan, sir. Good day, Sir Perds. How to apply po in Canada? Manggagaling po dito sa Poland. Laki din ang mawawala sa mga bayad lang ng apartment. Kaya yung anak ko hindi ko na pinatuloy sa Poland. Kaya nag-office na lang ako sa Ortigas. Malaki na naman sahod dito. Magkakasama pa kami. Baka meron po kayong ma-repair na pwedeng apply na pasahan ng CB. Currently working as a mushroom picker dito sa Poland. Almost 2 years na po." So, ilan lang po ito do sa mga natatanggap kong comments sa YouTube natin na mga nasa Poland na gusto lumipat dito sa Canada. And yung iba pa, yung mga nasa messages ko dito sa flooded kong messages inbox dito sa page natin, na sinasabi nila yung sitwasyon nila. Ayoko na lang kasi baka yung iba sabihin dinidiscourage ko. Hindi po, I'm just stating the fact na yun po yung mga sinashare ng mga nasa Poland. Wala po ako sa Poland, hindi ko po para sila i-judge. Gaya nga po na sabi ko sa inyo, may kanya-kanya po tayong kapalaran. At yung iba, hindi naman lahat siguro. Yung iba, swinerte naman na nasa Poland. Yung iba naman, swinerte siguro na nag-Italy, na nakakuha ng papel. I don't know. I'm just sharing the experience ng mga kababayan natin para kahit paano may idea kayo. So yun po yung reason kaya hindi na ako tumuloy. And then, itong mga nakaraan, I think 3 months, 4 months, may mga kapitbahay ako sa Pilipinas na nakarating ng Poland. Nakita ko, actually hindi lang Poland even yung Czech Republic at saka yung iba't ibang ano pa ba to, may mga iba pang offers, Czech Republic, ganan, na pagdating nila, nakita ko yung ilang kapitbahay namin, kadarating pa lang, ilang months pa lang, nag-i-inquire na sa agency ng IPAMS at saka ng Magsaysay kung paano makapunta ng Canada. Sabi ko, kadarating lang nito sa Czech Republic. Tapos, yung iba naman na ng kaibigan ko na nasa Poland, na syempre, nauna tayong dumating po dito sa Canada, and then sila nasa Poland. Nakaka-chat ko, nakakausap ko, sabi nila sa akin, "Perds, pwede ba kaming mag-cross country dyan?" So, ang tanong ko po sa kanila, "So, nasan ka na ngayon?" Sagot niya sa akin, "Nadito na ako sa France." Sagot naman sa akin yung isa, "Nadito na ako sa Italy." Ang unang tanong ko po, "So paano ang papeles nyo?" Wala, TNT sila. So dun pa lang sabi ko, hindi ko sure Kasi unang-una, may friend ako sa Dubai na lumipat siya ng ibang employer. So hindi sila makapag-provide nung requirements na hinihingi ng IRCC. Actually, paalis na dapat yun. Kaya lang ang isang humadlang sa kanya is lumipat siya ng employer na yung employer hindi mai-provide yung mga documents na kailangan niyang i-provide kasi nga nagkaiba na yung occupation niya sa occupation niya ngayon. For example, ang trabaho niya nung dumating siya is factory worker, nagtatrabaho na ngayon siya as service crew. Pero ang papel niya is yung factory worker pa din. So hindi siya marilisan ng as service crew kasi wala naman siyang maayos sa dokumento. So yung mga kaibigan ko na nasa Italy at sa France na ang papel talaga is Poland, nawala na ng pag-asa na mag-Canada kasi nga po yung kanilang papel ay hindi may provide ng employer nilang pinagtatrabahuhan ngayon kasi yun is part-time lamang. So sana guys may natutunan kayo. I-share ko lang po ito para awareness do sa mga may planong kasi yung iba parang parang lang yan yung expectation versus reality ng mga dumarating sa Canada, iniisip yayaman na kagad. So marami din kasi akong kakilala na nag-share sa akin, even yung mga kabatch ko na graduate dito sa ETAP. Sabi nila, "Tara guys," may GC kami, sabi nila, "Tara guys, magpo-Poland tayo, then tawid tayo ng Italy, doon na lang tayo magtrabaho." Akala ata nila ganun kadali. So wala silang idea. So shinare ko sa kanila, akala ko nung una ganun din.
na pag nakarating tayo ng any part of Europe, tatawid lang tayo ng Italy or ng France and then doon na tayo magtatrabaho, ganun kadali. Yung iba po kasing kakilala ko, mga pamilyado, and then sabi nila, mabubulok na yata ako dito, tatanda na ako, di ko na makakasama yung anak ko hanggang sa pagtanda. And iisa lang halos yung mga nasabi nila sa akin, sayang yung panahon ko sa Taiwan, sana pala nag-ipon na lang ako kesa nag-Poland ako, di sana may business na lang ako sa Pilipinas. So ito naman po yan, hindi pang di-discourage, para lang kahit papano magkaroon kayo ng idea. So sana guys, may natutunan kayo, and hope na kahit papano naunawaan nyo na hindi ito pang di-discourage, kundi kahit papano magkaroon lang po kayo ng dagdag kaalaman bago po kayo sumubok sa bansang pupuntahan ninyo. Sabi ko nga sa inyo, kung ano yung pangarap nyo, kung ano yung talaga nasa puso nyo, yun na sundin nyo. Kasi yung inangyayari po doon sa iba kong kakilala, na mahaba pa yung kanilang remaining time sa Taiwan, masyado na silang nagwo-worry. Sabi ko, kung mahaba pa yung remaining time mo dyan, sundin mo yung talagang bansang gusto mo. Hindi yung dahil lang sa masabing nakapag cross country ka, and then pag nakapag cross country ka na, hindi ka pala magiging masaya kasi ang hinahangad mo ay ibang bansa pa rin. Kagaya ng mga kakilala ko na nasa Poland na gusto pa rin makatawid ng Canada. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papano magkaroon ng idea yung mga kababayan natin na gusto makapunta ng Poland and Canada. This is not to discourage you guys. Iulitin ko. I'm just sharing the experience of mga kaibigan natin, kababayan natin na nasa Poland. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.